Hi! I'm back! Charot. So ayan, this time, ito naman pong part na ito ang ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin. Okay, get ready. Iset na natin ang ating yarn at ang ating hook. Let's make a slip knot. Basic slip knot, charot. And then, let's chain 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. And then let's single crochet into the second chain. So let's count the chain 1 and 2. Okay, lagay natin ang ating single crochet dyan. And then after that, let's work on one single crochet till the last stitch or chain. Second stitch na to, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yan, dapat po may total tayo na 8 single crochet, okay? So, gagawa lang tayo ng 41 rows ng 8 single crochet, okay? So, let me show you how to make a new row. So, chain 1, turn our work, skip the very first hole and single crochet into the next hole or stitch. Okay, so we have 1, the turning chain, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayan. So, ulitin lang natin mga kapatid hanggang makomplete natin yung 41 rows na magiging ganito po yung itsura. Okay, after 41 rows, mag-edging na tayo mga kapatid. So, dito sa huling part na ginawa natin, let's chain 1. Okay? Dito sa single crochet na to, gagawa tayo ng 1 single crochet dito, okay? Paikot natin siya gagawin. From here, paganyan, hanggang sa makarating tayo dito sa part na to. So, chain 1. And then, single crochet into the single crochet space. Ayan. So, lagyan na natin siya ng stitch marker, mga kapatid. Para hindi tayo malilito. Ayan. And then, after that, every space dito, yung in between the stitches, lalagyan natin siya ng tigigisang single crochet. So, dito, dito, dito. Isa-isa lang, hindi kailangan doble. So, 1, 2, 3, 4, at hanggang dito po yan sa kabilang corner. Magkita-kita tayo dito sa part na to. 39, 40, 41, and 42. Okay? Kailangan 42 single crochet po yan. So, dito sa pang 42, yung hole na nandyan or yung stitch na nandyan, dalawang single crochet yung ilalagay natin. So, we completed 42 single crochet para sa side na to. Now, this time, yung edging naman para dito sa top part. So, dito tayo mag-i-start kung saan nandun yung ika-42 na single crochet. So, let's put one more single crochet on the same stitch or hole. Ayan. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so check tayo sa 8 single crochet dito sa part na to. And then mag-i-start ulit tayo ng stitch para sa edging dito sa kabilang side. So ganun din, into the same stitch or hole. Kung nasaan nandito yung single crochet na to, lalagyan din natin ng isa pa. So every corner meron tayong increase. Okay, so dalawang single crochet every corner. And then after that, lagyan mo na ng stitch marker yan. Ibig sabihin, ito yung first one.
And then mag single crochet tayo katulad ng ginawa natin dito sa side na to. Ganon din ang gagawin natin. 1 single crochet sa bawat space na nandyan sa gilid at magkita-kita tayo dito sa part na to. Ito na yung pang 41 natin. 41 single crochet. So this time iibahin natin yung pang 42 na stitch, okay? So let's chain 1 and slip stitch dito sa chain na nandito sa itaas, okay? Don't forget, chain 1 and slip stitch dito. Malinaw? Yan. So, lagyan natin ng mark ito. Ito yung pang 42 natin na stitch. Lagyan din natin dito sa kabila. Nakalimutan ko. So, lagyan natin yung beginning at yung last ng number, yung 1 to 42. Important yan para hindi kayo malito. So, pagdating dito sa taas na part na to, mag-i-slip stitch lang tayo do sa stitches. Kumbaga, itatawid. Kailangan lang nating itawid yung yarn dito sa side na to. So, slip stitch lang. Ayan. Slip stitch hanggang makatawid dun sa blue stitch marker. Ayan, tawid natin siya dyan. Okay, iwanan ko muna ito dito. Ayan, so stop ko muna itong part na to. Explain ko muna yung maaari natin gawin. May dalawang paraan tayo para maikabit natin yung frame natin. So, mamili na lang kayo kung saan kayo, try nyo parehas. I mean, kung marami kayong materials, marami kayong rows na gagawin, itry ninyo muna parehas kung saan kayo dito mas magiging mabilis sa paggawa. So, ito yung unang paraan. Uunahin muna natin yung frame. Uunahin muna natin ikabit yung frame kesa dito sa band part na to. Tawagin na lang natin itong band. Hindi ko alam yung exact na tawag dyan. So, unahin natin ikabit itong first panel and second panel. Okay? So, kapag nailagay mo na yan siya dyan, nakatulad nito, syempre ilalagay mo na, itatahi mo na yan. Okay? Kapag naitahi mo na yan, susunod mo nang ikakabit ito. Ayan, pwede mo na siyang ikabit ng paganito. So, another way is, ikakabit na muna natin ito sa wallet. Like this one, okay? Ikakabit natin ito, and then last natin, itatahi yung frame. So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo, ay uunahin ko ang itong ganitong method, okay? Ituloy na natin itong part na to. So, na-stop tayo ng slip stitch dito. Itutuloy natin siya hanggang ma-occupy natin yung stitch kung nasaan yung stitch marker. Okay? Huwag niyong kakalimutan, huwag kayong malilito. Dahil na-occupy na yan, nakapag-slip stitch na tayo dyan, tanggalin na natin yung stitch marker. Ayan. This time, mga kapatid, sa pag-attach natin itong band na to doon sa panel 1 and panel 2, ito lamang outer loops, okay? Kapag ka nakaharap sa inyo, right side, yung outer loops lamang yung kailangan natin trabahuhin dito. Okay? Outer loops, ayan. So, paikot po yan ha, paikot. Yan, hanggang dito sa dulo. At ganun din naman doon sa kabilang part. So, pagdating naman dito sa ating yung first panel and second panel, kung nakaharap din itong ating right side, ganun din dito. Yung outer part din yung kukunin natin para ma-connect natin sila together. Okay, balik na natin yung ating hook. And then, i-attach na natin to. So, yung mga outer loops lamang ha, kunin natin yung outer loop dito sa may panel kung nasan yung rows. Okay? So, since nasa harap natin itong wrong side, yung mga inner loop, para mas madaling i-explain, yung mga inner loop, nakikita nyo naman, kung magkapalit-palit man yung pwesto, at least nakikita nyo naman kung saang part natin kukunin yung loop. Okay? So, kunin natin itong loop na to, yung malapit sa kanya, tusok natin yung ating hook dyan. Okay? After that, yung loop na nandito, kung saan tinanggal natin yung stitch marker, kukunin natin yung outer loop dyan, ha? Ayan.
So, kailangan meron kayong total of 3 loops dito sa ating hook bago natin i-grab yung ating yarn and then ilusot natin dyan sa 3 loops na yan. Okay? So, eto na siya. Uulitin lang natin. Grab the inner loop from this panel. Then, grab natin yung outer loop from the band panel, band part. So, meron tayong 3 loops dyan. Grab the yarn and ilusot natin dyan. So, uulit-ulitin lang natin yon mga kapatid. Let me show you one more time. Yan. Okay, pagkatapos niyan, tatapusin natin siya hanggang makarating tayo dito sa stitch marker na inilagay natin. Okay, last loop to connect na. Tanggalin na natin si stitch marker. Kunin natin yung last one loop dito sa side na to, sa may flower, and then yung last loop dito sa ating band. Ayan. Okay? So, kailangan naman nating itawid itong yarn natin dito sa kabilang side. So, ganun lang din yung gagawin natin. Mag-i-slip stitch lang din tayo. So, dito sa mga, yung stitches na yan, gagawa lang tayo ng slip stitch. 1, 2, 3, 8, and then pang 9, yung dito sa may stitch marker. Tanggalin natin to, kailangan ma-occupy natin yung stitch na nandyan. Okay? So, ito yung pang 9 na slip stitch. So, ngayon, i-attach naman natin yung kabilang side. So, piliin mo yung clean stitches dyan, yung may joining or yung slip stitch, ilagay natin doon sa part kung saan maiitago siya sa frame. So, kunin natin yung kanyang, kapag ito yung nakaharap sa atin, ito yung inner loop. Kunin natin yung inner loop dyan. Okay. And then, kunin natin yung outer loop dito sa stitch kung saan tinanggal natin yung stitch marker. Grab natin yung yarn and then, lusot lang natin dyan sa 3 loops na yan. So, katulad lang din ang ginawa natin dito sa kabilang side, syempre, ganun lang din dito sa kabilang side na ito. Okay? So, magkita-kita tayo dito sa last stitch marker. Ito na yung ating last loop to connect. Ayan, tanggalin na natin ang stitch marker. Grab na natin yung inner loop from this panel and then grab na rin natin yung last loop from the band. And then, shadan! Then after that, pwede na natin ikat yung yarn. Ayan, long enough para matahi natin siya. Ayan, i-weave na natin siya. Puputulin ko ulit ang video na ito at magkita-kita tayo sa susunod kung saan ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin i-attach or itatahi ang ating frame. Maraming salamat po sa panonood!